oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 3 minuto pa bago hindi pala, 3 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Ito na ang mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Dating Pangulong Duterte pinaghahanda sa restback ni dating Senador De Lima. Iba pang sangkot sa pagkakakulong ng dating mambabatas, sisingilin din. Ronda Pilipinas. Mga ebidensya sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, patuloy na binubusisi ng PNP-CIDG. Pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa operasyon, ikinakasana. Ronda Pilipinas. Mahigit 100 bayan sa bansa malalagyan ng fire station, pero bilang ng mga bumbero nananatiling kulang. Ronda Pilipinas. At bakit tila napapadalaas at ano ba ang turbulence sa Himpapawid? Alamin mamaya yan sa Siyasat Special Report. Ronda Pilipinas. At balita sa ibayong dagat, 22 katao patay sa pagsabog sa South Korea. Ronda Pilipinas. Sa balitang pampalakasan naman, Gilas Pilipinas, pinataob ang Taiwan sa send-off friendly match bago sumabak sa Olympic qualifying tournament ng FIBA. Ronda Pilipinas. Catriona Gray, sinelyuhan na ang pananampalataya sa Diyos nang muling magpa-bautismo. Ronda Pilipinas. Ginamit ang parking slot for persons with disability. Naku, maraming guilty rito. Kahit hindi naman siya PWD, alamin ang kaparusahan ninyo mamaya sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Bawal ba ang kape sa may acid reflux? Mamaya, patutunayan natin yan sa Let's Prove It. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ladies, yun. Oy, alam nyo, meron akong sasabihin sa inyo, medyo malungkot ho ito ha. Sa Davao po, meron hong isang mister doon na sinunog ang kanyang bahay. Oo. Alam nyo kung bakit? Namimiss daw niya yung asawa niya dahil nagpunta ng abroad. O, pagka yung mga asawa po ay nagpunta ng abroad, alam naman natin na magtatrabaho yung mga yan. Pero alam natin na iba ang tanggap ng kalungkutan sa mga lalaki, no? Kaya nung nalaman ko itong balitang ito, hindi mo na kailangan kausapin, alam mo na no? Na yung lalaki ay hindi sanay. Hindi sanay na mawalay sa kanyang mga asawa, sa kanyang asawa. Oo, no. So ngayon po ay iniimbestigahan na yan ng mga pulis at napakalungkot po ng pangyayari yan. Sinunog po niya yung kanyang bahay. Diyan po yan sa may Davao, ha? Diyan po yan sa may Davao. Sinunog ang kanyang bahay dahil namimiss ang kanyang asawa. Ang pakalungkot. Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ 882 Metro at Mega Manila. Live din po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. At syempre, naka-live din tayo sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang
radyo ang kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Junior. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, handa ang legal team ni dating Senador Laila de Lima na tulungan ito para maresbakan o resbakan ang mga nagpakulong dito. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Attorney Bonnie Tacardon, abogado po ng senador, na susuportahan nila ni si dating Senador de Lima kung sakaling may mga kaso itong inihahanda laban sa mga responsable sa pagkakabilanggo nito. Ito'y kasunod ng pagpapakulang sala sa dating senador matapos pagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang inihain nitong demur to evidence dahil nabigo ang prosekusyon na patunayan na may sala ito sa uli nitong kaso na may kaugnayan sa illegal na droga. Ayon kay Attorney Tacardon, handa silang tumulong kay Senador de Lima sa pagkamit ng tunay na hustisya. Na kay Senator Laila de Lima po yan kung patuloy pa kaming tutulong sa kanya. Pero handa po kami na tumulong at portahan si Senator Laila de Lima para sa pagkamit ng hustisya, ng tunay na hustisya. Git pa ni Attorney Tacardon, kasama nila ang senador sa kanilang advokasya para mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng extrajudicial killing at gera kontra droga. Nauna nang binigyan din ni Senador de Lima na mananagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anyay mga kasalanan nito sa war on drugs. Kasama po namin kasi si Senator Laila de Lima sa aming advokasya para mapanagot o mabigyan ng hustisya rin yung mga libo-libo nating kababayan naging biktima ng EJK noon, ng fake drug war. So kami, ako at kasama yung buong legal team niya, magkasama kami sa isang advokasya. Kung sakaling magtutulungan kami para mabigyan natin ng hustisya, makamit natin yung advokasya na yan. O baka hindi nyo po alam kung ilang taon na kulong si Senador de Lima. 7 years. Biro mo yun? 7 years ang nawala sa kanyang buhay. Oo, para sana yung 7 years na kasama ang kanyang mga kaibigan at kanyang mga kasama sa Senado especially. Tinig ni dating yan po si Attorney Tacardon. Ronda Pilipinas. Samantala, masusi ng pinag-aaralan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa Lucky South 99 Corporation sa Porac, Pampanga. Hindi naman napogo ang pangalan niya, di ba? Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni PNP CIDG Deputy Director Police Colonel Dave Poclay na tinututukan na nila ang kanilang mga nakalap na ebidensya mula sa ginalugad na Pogo Hub gaya ng mga dokumento, testimonya ng mga complainant at iba pa mga kagamitan na nasabat. Sa ngayon, iginiit ni Deputy Director Poclay na ipinagpapatuloy pa rin ng mga otoridad ang pagbusisi sa mga nakakuha o nakuhang mga ebidensya. Kino-consider natin po sa pagsasampa ng kaso yung mga ebidensya po, yung testimonial, yung mga testimonies ng mga complainant, documents po, yung mga nakuha po sa mga sa pagsa-search po natin. And of course, yung pang mga ebidensya. Ngayon po, kung doon po sa search warrant po, dapat po mai-connect po natin yung mga ebidensya doon sa human trafficking. Meron na po tayong complainant niyan, and then sa violation po ng Republic Act 8484 or yung violation na access device law, pinag-aaralan din po yan. Lahat po yan pag-aaralan at dadaan po yan sa masusing case build up kasama po ang DOJ. Samantala, binigyan din ni PNP CIDG na tinututukan nilang mabuti ang pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal at pulisya na sinasabing sangkot sa Pogo Hub dyan po sa may Porac, Pampanga. Ang pag-aaralan pa po, doon naman po pupunta yung ating investigation kung saan po nagkulang yung ating LGU, yung ibang agencies po, at maingat lang po tayo sapagkat dapat po natin, lahat po ng ating gagawin ay base po sa ebidensya. Tinitingnan ho natin kung sino-sino ba, meron ba involved na member po ng kapulisan sa operation po ng Pogo. At the same time, of course, yung involvement ng ibang members po ng ibang agencies. Mag-ingat lang, Colonel, kadalasan pagka pulis na yung magsasampa ng kaso na technical, na di-dismiss because of technicalities. Baka mas maganda, ingat-ingat ng konti, mas maganda na yung slowly but
surely. Yan po tinig ni PNP CIDG Deputy Director Police Colonel Dave Poclay sa panayam ng exclusive ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Mga nagsulong ng maling kaso at akusasyon laban kay dating Senator De Lima dapat papanagutin. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Ate Celi, go! Dapat papanagutin sa batas sa mga taong nagsulong ng mga maling akusasyon laban kay dating Senator Laila De Lima. Ito giniit ni Senator Risa Ontiveros matapos ang dismissal ng korte sa huling kaso ng droga na inihain laban sa dating mambabatas. Binigyan din ni Ontiveros na dahil sa mga maling akusasyon, hindi lamang ang reputasyon ni De Lima ang nakompromiso, kundi maging ang integridad ng legal system ng bansa. Kaya naman nanawagan ang senadora sa mga otoridad na agad papanagutin ang mga taong nagsabwatan upang isulong ang mga kaso laban kay De Lima may kaugnayan sa illegal drugs. Bagamat hindi pinangalanan ni Hontiveros, bukas naman sa publiko na paulit-ulit na naging akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay De Lima na sangkot umano sa operasyon ng droga. Dahil dito ay naghahain ng tatlong magkakahiwalay na kaso ng droga si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre hinggil sa partisipasyon umano ng dating senadora sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison. Para kay Hontiveros, ang pagbasura ng korte sa huling kaso ni De Lima ay patunay na ang hustisya ay nakabase sa katotohanan at ebidensya at hindi sa political motivation. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At alamin po natin, ano ba yun? Tuesday, meron pa tayong Wednesday, may Thursday pa tayo, may Friday pa tayo. Para malaman natin kung matutuloy ang ating mga plano, alamin na natin ang magiging weather for today. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Hi! Ang ating panahon daw ay parang babae. Hindi mo maintindihan kung aaraw ng dire-diretso, hindi mo maintindihan kung uulan ng dire-diretso, ay parang babae. Parang may magagalit siya sa akin ng buong Pilipinas. Alamin na natin ang lover po ng mga babae. Narito na po si Daryl Justin. Daryl, go! Tatlo lang yun, ha? Tatlo. Yung una nasa taas, yung una nasa bahay, yung una nasa opisina. Yun. Tatlo lang yun. Yun. Puwera, magandang umaga, Pilipinas. At Naipasok maaraw na mo ba umaga. yun? Biro Oo mo? naman, syempre. Dapat suwabe. Maaraw na umaga, Pilipinas, sa kapansin-pansin pong maaliwalas. At maaraw ang ating panahon ngayong araw. Aba, kung di nyo natatanong, dito sa Pasig, wala gaanong ulan. Kapansin-pansin niya po yan dahil tayo po ngayon ay nasa monsoon break. Kinumpirma ito kahapon ng Pag-asa, ibig sabihin pansamantalang hindi umiiral ang southwest monsoon o hanging habagat sa anumang bahagi ng bansa. Ang kasalukuyang weather system na nakakaapekto sa bansa lalo na sa southern Luzon, Visayas at Mindanao ay ang easterlies o ang mainit na hanging nagmumula sa Dagat Pasipiko. Sa ating satellite imagery na nasa screen yan sa mga nanonood sa Aliw 23, kapansin-pansin na numipis na rin ang mga kaulapan sa malaking bahagi ng bansa. Ngunit nakakaapekto pa rin ang mga kaulapan na ito sa ilang bahagi ng Palawan at sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Asahan din ang mga pag-ulan o maulan na panahon sa lalawigan ng Palawan, sa malaking bahagi ng Visayas at sa eastern portions ng Southern Luzon at northeast portion ng Mindanao. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, hindi pa rin nawawala ang tsansa ng mga isolated rain showers o thunderstorms. Pero asahan po, ito good news to sa mga naglalaba, mainit at maalinsangang panahon lalo na po sa tanghali. At isa pang good news, walang mawawasak na plano ngayon dahil wala pong namomonitor o binabantayang low pressure area o tropical cyclone sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya sa mga nagbabalak maglaba o mag-outdoor activities, samantalahin na po ninyo ang magandang panahon at ang monsoon break. Ang temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Cebu, asahan ang maulang panahon. Ako, medyo maulan dahil sa mga kaulapan, ha. Ang temperatura ay sa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. At sa Davao, partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated rain showers at thunderstorms para sa araw na ito. 25 hanggang 33 degrees naman ang agwat ng temperatura.
Antabayanan po ang susunod na weather report at updates mamaya sa Balitang Bayan, alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali. So, yung mga nagbabalak mag-exercise at magpapawis sa araw, it's your day today. Diba? Okay, yan ang aking weather report today, whether you like it or not. Ako po si Daniel Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Samantala, tuloy ang mga balita sa Ronda Pilipinas. Dapat nang i-freeze ng Anti-Money Laundering Council ang lahat ng ari-arian ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay ayon kay Senate President Pro Tempore Jingo Estrada sa gitna ng mga aligasyon at umuusbong na ebidensya laban kay Mayor Guo. Kinakailangang gumawa ng hakbang ang AMLAC upang pangalagaan ang integridad ng public funds. Tiyakin ang pananagutan at isulong ang transparency. Ang ganitong hakbang niya ay makakatulong upang magkaroon ng masusing investigasyon at malaman ang nasa likod ng kaliwat kanang akusasyon hinggil dito. Ronda Pilipinas. Umaasa ang Bureau of Fire Protection na malalagyan ng fire station ngayong taon ng mahigit 100 munisipalidad sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni BAFP Chief Director Louie Puracan na humirit sila ng dagdag pondo sa Department of Budget and Management at upang makapagpatayo ng fire station sa ilang lugar sa bansa. Aminado ang BFP na nananatiling kulang ang fire truck at mga bumbero sa bansa. So sa ngayon po ma'am, yung firefighter po natin ma'am is nasa 57,689 pa lang. So malayo pa yung kahabulin natin. Isa ito sa challenge natin ma'am. Then in terms of equipment ma'am, malaking pasasalamat po namin sa ating Pangulo at saka sa pangunguna po ni Secretary Beno Rabados ng DIL. Kasi very bold and very ambitious yung direction namin this year. At through intercession po kasi ni Secretary Abalos, ikiusap sa DPM, i-erase na po natin yung deficit natin in terms of fire truck and fire station. Ibig sabihin ma'am, before the year, lahat po ng bayan sa buong Pilipinas magkakaroon na po ng fire station. Samantala, binigyan din ni Chief Director Puracan na makikipagsanib-puwersa sila sa Office of Civil Defense para sa pagsasagawa ng nationwide simultaneous earthquake drill sa Biyernes. Isa po kami sa lead agency regarding sa ito pong inset po natin. Kasi ang bumbero po ma'am, yun po itong nililid nung may programa kami actually yung tinatawag naming EDET. Ito yung Exit Drills in the Home. Exit Drills in the Home, EDET yung acronym namin. Kahit sa mga publikong building po ma'am, ito po yung ginagabayan po natin yung mga residents, mga tenants, mga workers, kung paano kaagad sila makakalabas sa isang building kung may incident tulad ng sunog. Lindol. Oo nga, no? Dapat may, kung merong earthquake drill, dapat meron ding fire drill sa mga simpleng tao tulad natin. 'Di ba? Para alam din natin. Anong tawag doon? Memory muscle. Para alam na yung ano natin, yung katawan natin, hindi na tayo matataranta kung ano gagawin natin pag may sunog. Yan po ang tinig ni BAFP Chief Director Louie Puracan sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Hirit na motion for reconsideration ng kampo ni Mayor Guo ibinasura ng Ombudsman. Alamin natin ang report ni Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel, go! Bigo ang kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na makakuha ng paborableng desisyon matapos na ibasura ng Ombudsman ang hirit nito na motion for reconsideration. Kaugnay ito sa ipinataw na 6 na buwang preventive suspension kay Mayor Guo. Una nang bumuo ng task force ang DILG para imbestigahan ang mga posibleng pananagutan ng Bamban LGU sa nadiskubring Pogo Hub. Nakasaad sa inilabas na resolusyon ni Ombudsman Samuel Martinez na denied ang hiling na MR ni na Mayor Guo, Edwin Campo at Aden Sigua. Pahayag ng Office of the Ombudsman na hindi parusa o penalty ang preventive suspension na kanilang ipinataw sa tatlo, kundi isang preventive measure bilang bahagi ng administrative investigation. Layunin din naman nito na
hindi ma-impluwensya ng mga opisyal ang magiging resulta ng isinasagawang investigasyon. Iginiit din ng Ombudsman na mayroong sapat na batayan upang panghawakan ang mga ebidensya laban kay Koo, Campo at Sigua. Malinaw kasi umano ang business interest ni Koo, lalo na't nakapangalan dito ang electric bill ng Baufo. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, bakit ba napapadalas yung mga turbulence doon sa taas? Bakit ba napapadalas yung mga turbulence na yan? Delikado ho yan sa mga eroplano at sa mga pasahero. Tutukan ho natin sa isang siyasat special report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Nito lamang Mayo 21, isa ang nasawi habang mahigit 100 ang sugatan matapos makaranas ng severe turbulence ang Singapore Airlines Boeing 77312ER na Flight 321. Nagmula ang eroplano sa London Heathrow Airport at patungo sanang Singapore Changi Airport nang makaranas ng matinding turbulence sa airspace ng Myanmar. Dahil dito, nag-emergency landing sa Suvarnabhumi Airport sa Bangkok, Thailand ang nasabing aircraft na may lulan na 229 na pasahero. 5 Filipino naman ang kasama sa mga nasugatan. Kabilang ang 2 lubhang nasaktan, makaraang magtamo ng neck fracture at back injury. Makaraan ng ilang araw ay kinumpirma ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na nasa maayos ng kondisyon ang 2 Filipino. Kailan naman, 5 po sila, at 3 OFWs at they're being treated currently in hospital. Dalawa sa kanila ay neck injuries. Mga flow ay may pamilya sila. So kasama niya yung asawa niya at saka yung bata. All 5 are safe and sound but recovering in a Bangkok hospital. At yung 3 ay inaasahan natin makakauwi na rin sila ng madaling panahon. Magandang pakikipag-ugnayan, mahusay pakikipag-ugnayan ng DFA. Tiniyak naman ni Singapore Airlines Chief Executive Officer Goh Chun Pong na kanilang tutulungan ang mga nasugatan at pamilya ng nasawing Briton. Yesterday, approximately 10 hours after departure, Singapore Airlines flight SQ321 operating from London Heathrow to Singapore encountered sudden extreme turbulence over the Irrawaddy Basin at an altitude of 37,000 feet. The flight had 211 passengers and 18 crew members. The pilot declared a medical emergency and diverted the Boeing 777-300ER aircraft to Bangkok, landing at 3:45 p.m. local time. We are deeply saddened by this incident. It has resulted in 1 confirmed fatality and multiple injuries. On behalf of Singapore Airlines, I would like to express my deepest condolences to the family and loved ones of the deceased. We are very sorry for the traumatic experience that everyone on board SQ321 went through. Our priority is to render all possible assistance. Noon lamang ding 1 linggo, nakaranas din ng turbulence ang Qatar Airways flight na biyaheng Dublin, Ireland mula Doha, Qatar. Bagaman walang nasawi, 12 pasahero naman ang nasugatan. Pero ano nga ba ang turbulence at bakit tila napapadalas ito? Ayon kay AirAsia Corporate Communications and Public Affairs Head Steve Dailisan, na isa ring commercial pilot, ang turbulence ay isang uri ng natural phenomenon sa himpapawid na kadalasang dulot ng nagsasalubong na hangin. Meron pong tinatawag na
clear air turbulence. Ito hindi po nade-detekto ng radar ng weather radar ng eroplano. So nangyayari po 'yan halimbawa pag yung eroplano nasa jet stream po siya at a certain altitude, kahit naman po walang sama ng panahon dun sa area na 'yon, pero pag nagkaroon po ng disruption ng airflow, nagko-cause po ito ng pag-alog sa eroplano. Clear air turbulence po yung tawag diyan. Meron din naman po kagaya ng binanggit ninyo, ngayon ay panahon na po ng tag-ulan. So, madalas po, lalo na kung merong sama ng panahon o di naman po kaya may mga namumuong mga low pressure area o di naman po kaya may formation ng clouds. Sa kabila nito, pinawi ni Dailisa ng pangamba ng mga pasahero dahil natural lamang na nangyayari ang turbulence sa himpapawid. Sadyaan niyang nangyayari ito, lalo't hindi naman kontrolado ng mga piloto ang pabago-bagong panahon. So we're expecting light to moderate turbulence. Bahagi naman po ito ng pre-flight planning din natin. So bago pa po kami lumipad kayong Drew, na-anticipate na po namin kung magkakaroon ba ng weather dito sa area na to. So minsan dinedelay natin yung flight. Huwag po magagalit yung ibang mga pasahero. Kung minsan sadya po na ina-atras po natin yung ating departure para nang sa ganon, pagdating natin dun sa ating airport of destination, sigurado tayo makakalanding kasi nag-clear na yung weather. Kasi alam naman po natin, nagbabago yung panahon from time to time. So yan po, parte po yan ng pre-flight planning. Pinayuhan din ni Dailisa ng mga pasahero na ugaliing sumunod sa mga safety precautions tuwing sasakay ng eroplano. Sa amin sa AirAsia, pinaiigting din namin yung information drive na dapat po hindi po matakot yung mga pasahero kasi imbes po na matakot sila, sundin po nila yung safety advisory or yung notices na binibigay ng ating cabin crew na kapag sila po ay nakaupo, kahit na po cruising altitude na yung eroplano, suotin pa rin po nila yung seatbelts, and at the same time, pag nasa loob naman po sila ng lavatory, meron pong mga safety handrails po doon na pwede po nilang kapitan. And dapat po ma-secure nila yung sarili nila para nang sa ganon, for whatever siguro po sabihin natin na makaranas ng kaunting pag-alog, at least secure din po sila at hindi po sila mag-sustain ng injury. Samantala, naniniwala ang siyasa team na dapat magpatupad ang mga airline ng mas mahigpit na in-flight rules para sa mga pasahero. Halimbawa na lamang nito ang mas matagal na pagsusuot ng seat belts lalo kapag magte-take off o maglalanding. Bukod pa ito sa pagpapatupad ng iba pang regulations kapag nasa kalagitnaan ng biyahe. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Drew Nasino, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Hiyas, di ba nagsalita si Steve Dailisan doon sa siyasat report na yon? Tawagan mo nga kasi nanalo na naman yata ang AirAsia ng ng award. Ha? Makikibalato tayo. Hindi, siyempre, international award ito, kailangan malaman din ng mga kababayan natin na Pilipino, di ba? Sabihin mo kay Steve, ano bang nangyari, ba't sila nanalo doon? Diba? Yung ano ba yung nila best best lowest diba? Sa pamasahe. Tingnan natin, explain natin. Tawagan mo ulit si Steve Dailisan, ha? Okay, very good. Makikibalato tayo. Oy, kumusta kayo mga kaastig? Isang panibagong araw na naman ang gagawin nating mas exciting at astig-nastig kasama ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports, palagi tayong updated sa mga latest scores at results ng mga inaabangan mong laro worldwide. Kagaya ng PBA, NBA, PVL, soccer, volleyball, boxing at marami pang iba. Bukod dyan, pwede mong mapanood ang mga live sa mga games na live na yan sa Arena Plus, ang iyong mga
favorite local at international sports games gamit ang web-based o ang iyong mobile app. Hindi mo na kailangan lumabas pa kung saan-saan ka pa. Di ba? Kung saan-saan ka pa pumupunta at makikinood. Eto, dito ka na manonood. Plus, i-level up pa ang gaming experience mo kasama ang mga endorsers na sina Scotty Thompson ng Barangay Ginebra San Miguel at Pinoy Pride Jordan Clarkson ng Utah Jazz. Kaya naman, what are you waiting for, mga kastig? Download Arena Plus app sa App Store o manood sa arenaplus.net. Sa Arena Plus, astig sa sports. Remember, gaming is for 21 years old and above only. At tandaan, keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Iyon! Oras po natin sa buong Pilipinas. 34 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Ronda Pilipinas. Informasyon sa Ronda Pilipinas. At ngayon, tanggap tayo ng mga reports. Dagdag pang mga kaso laban kay suspended Bambam Mayor Alice Guo. Ikakasa ng PAOK. Naku. Lahat ng balita, puro dagdag na kaso no? Alamin natin ang report ni Patrol 14 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Nanganganib na madagdagan pa ang mga kasong kinakarap ni suspended Bamban Mayor Alice Guo sa mga susunod na araw. Sa Bagong Pilipinas Ngayon public briefing, sinabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Dr. Winston Casio na mayroon pang mga karagdagang kaso silang inaayos. Posiblihan niyang sa susunod na linggo ay maisampa na nila ito sa Department of Justice kapag nabuo na nila ang mga documentary requirement tulad na lamang ng complaint affidavit. Ayon kay Casio, maraming bakas na iniwan si Mayor Guo kaya lumalakasan niya ang kanilang paniniwala at mga ebidensya na talagang sangkot ito sa parehong illegal pogo operation sa Bamban at Porac, Pampanga. Isinalarawan din ni Casio ang dalawang illegal pogo hubs bilang two branches of same criminal organization o dalawang sangay ng parehong kriminal na organisasyon. Pareho kasi niya mga taong kasama ng pangalan ni Mayor Guo o mga partner niya batay sa mga dokumentong nakalap ng PAOK kaugnay ng magkahiwalay na pogo hub. Ang mga ito ay sangkot sa money laundering at scamming. Kabilang niya rito ang mga pangalang Zhang Ruijin at Bawing Lin. Nakakulong na niya mga ito ngayon sa Singapore sa pinakamalaking kaso ng money laundering doon. Ayon kay Casio, si Wang Jiyang naman na puganti ngayon ay incorporator din at manager naman ng isa pang pogo hub na sinalakay sa Sun Valley sa Clark, Pampanga at sangkot din daw sa Hongsheng, Baofuland at Suwan operation sa Bamban. Hindi na niya sila magtataka kung lalabas din ang pangalan ni Wang sa mga dokumentong nakuha sa Porac, Pampanga. May nauna ng mga kasong qualified human trafficking, sex trafficking at labor trafficking at may kinalaman sa rent lease provision ng Republic Act 9208 ang naisampa ng PAOK laban kay Mayor Guo noong nakarang linggo. Patron 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Andiyan na ba? Andiyan na AirAsia? Nasa linya na po natin ang spokesperson po ng AirAsia, si Mr. Steve Dailisan. Mr. Steve, Sir Steve, magandang araw. Good morning po sa lahat ng mga tagapakinig at nanonood po sa atin sa DWIZ. Magandang Tuesday morning po. Iyon, Sir Steve, kami makikibalato. Meron kayong na-receive na award Nakita ko to online. Ang sabi dito ay Best Low-Cost Airline grabe, sanay na ba kayo? 15 years na pala kayo nakaka-receive nito. Sanayan ba to, Sir Steve? Opo. Ito po talaga yung pagkilala na ito ng Skytrax. Kaya itong Skytrax para siyang Oscars sa World Airlines. Kasi ito nasa mahigit 300 airlines yung kabilang dito na sinasurvey, binuboto ito ng mga pasahero, ng mga nagta-travel. And from the period of September 2023 until September 2024, ito po yung naging resulta sa 15 pagkakataon. Ang AirAsia po, ang AirAsia Group, kung saan kabilang ang AirAsia Philippines, ginawaran ng World's Best Low-Cost Airline Award ulit. Iyon. Consecutive year. Iyon. Saan ho binabase ito ng mga syempre, pagkapasahero ang bumoto niyan, kadalasan bine-base nila yan sa lahat, pangkalahatan, serbisyo, yung ticket prices ninyo especially.
Opo, actually may batayan po sila pagdating po sa service. Unang-una po dyan is yung safety and at the same time yung affordable fares kasi kami po ay low-cost carrier. At importante rin po dyan yung service, no? Yung the service that our cabin crew, our flight deck, and yung ground staff namin is providing to our customers. So, importante po yung mga factor na yan na nabanggit ko sa inyo para po magawaran kayo ng pagkilala ng Skytrax. Iyon. Speaking of humihingi ng balato, anong balato natin sa mga pasahero na bumoto sa inyo? Anong pwedeng i-expect ngayong nakakuha kayo? 15 years na to, Sir Steve, ba? Opo, syempre of course, apart from yung uncompromised safety at saka yung kami po ay innovation-driven pagdating sa customer service, no? So meron po kaming ipatutupad. Last week, nag-pizza sale na kami. So yun yung paunang, paunang celebratory thank you para dun sa mga guests ng AirAsia. Ngayon naman po, ay meron po kaming ipatutupad na 15 pesos na base fare para sa mga flights po natin sa ating mga international and domestic flights to celebrate this remarkable win. Ito po kasi, ang AirAsia po is an ASEAN carrier. Meron po kami mga hubs sa Philippines, Cambodia, Indonesia, Thailand, at saka sa Malaysia. Pero as an ASEAN, we represent po yung strong ASEAN na culture natin. And yung 15 pesos na to, it will, of course, it is expected to help, no, yung mga kababayan natin na gusto ng affordable fare na matupad yung kanilang travel plans. Pero Sir Kasama Steve, yung pamilya nila, kaibigan, at yung, of course, yung kanilang mga loved ones. Pero Sir Steve, hindi na ako masyadong umaasa doon sa piso fare. Talagang hindi ako mananalo doon sa mga millennials, saka Gen Z. Dito muna sa 15 peso, kailan mangyayari ito? Ang bilis, no? Bilis. Ito po, may pauna po kami, 15% off. Kasama po dyan yung may mga selected hotels under AirAsia Move. Pero bukod po doon, yung 15 pesos namin magsisimula po next week. Meron po tayong ilalabas ulit na anunsyo this coming Friday kung paano po ma-avail itong 15 pesos na base fare. Kasabay nito, magandang balita to, kuya, kasi starting next month, July, binaba po ng Civil Aeronautics Board yung fuel surcharge from level 6 to level 5. So ibig sabihin, mas lalo pong magiging affordable yung pamasahe sa aeroplano. Iyon. Okay, so yan tumawag lang kami para makibalato. Yung any new destination ang AirAsia, Sir Steve? Opo, by July po, we are opening yung i-open for selling na namin yung aming new route for winter, which is yung Manila-Nagoya flights namin. So this new North Asia destination, kasi alam mo, nag-shift na rin talaga yung yung demand ng yung pagbiyahe ng mga kababayan natin. It used to be just Hong Kong, Taiwan, pero ngayon mas preferred na nila yung mga Japan routes natin. So we're increasing our Japan routes with the introduction of Manila-Nagoya flight. So hopefully, we will be able to ma-inaugurate po namin yung flight na yan by October in time for the winter season para mas malamig yung magiging biyahe. Okay, mula dito sa mga kaibigan mo sa DWIZ, Aliw Broadcasting Corporation, congratulations sa AirAsia, Mr. Steve. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan at yung mga kasama natin sa industriya, sa media industry na bumabati po sa pagkapanalo ng AirAsia, and we look forward to flying with you soon. Iyon. Okay, thank you very much. Ingat po. Bye-bye. Maraming salamat po. Si Mr. Steve Dailizan ay isang spokesperson po ng AirAsia. Ayun, nakibalato na tayo. Teka muna. Congratulations sa AirAsia. Ayan, celebration yan. Celebration yan. Tulad nito, mga taga-Piat Cagayan dyan, Happy Sambali Festival sa inyo. Yan. Kasama ng AirAsia sa pagse-celebrate. Nakakuha ng award na yan. Sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa paparating yung mga celebrations, siguradong mabubusog ang inyong mga bisita at mga pamilya, mga loved ones sa Comeya. Mapa-anniversary man yan, birthday o simple merienda, tiyak na mabubusog ang pamilya sa Comeya Bihon, Comeya Palabok at Comeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta busog ang buong pamilya at mga bisita. Ibig kong sabihin, Comeya 3Q Bihon. Ay naku, masarap talaga.
Ronda Pilipinas. At ngayon, isa pang report. Pinabubusisi ng Senado sa pinakauling pagbusisi ng Senado sa pinakauling insidente sa Ayungin Shoal, inilarga na ng Senate Committee on Foreign Relations. Ayun, alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go. Sinimula na ngayon ang investigation in aid of legislation ng Committee on Foreign Relations kaugnay sa pinakahuling harassment sinagawa laban sa tropa ng pamahalaan sa Ayungin Shoal. Ayon kay Senator Amy Marcos, ang chairman ng naturang committee, marami silang katanungan sa issue. Nagkaroon na anya ng kalituhan ang mga pahayag ng bawat opisyal ng gobyerno sa naturang usapin. Tinukoy ni Marcos sa mga naunang pahayag na masyadong agresibo ang pag-atake ng China na kinalaunan ay tinuring namang misunderstanding lamang ang insidente. Sinabi ni Marcos na magiging focus ng kanilang pagdinig ang security arrangement at magkaroon ng kaliwanagan sa tunay na nangyari noong June 17 sa Ayungin Shoal at maiwasan itong maulit. Kabilang sa umaharap ang tauhan ng Philippine Navy na nasugatan at naputulan ng daliri dahil sa naturang insidente. Kasabay nito, bubusisiin ng committee ang sinasabing secret campaign ng US military laban sa Sinovac vaccine ng China. Aminado si Marcos na mahirapan sila makapag-imbita ng resource person para sa kanilang investigation. Pero bagamat lumabas na sa mga balita ang impormasyon kaugnay sa Pentagon na black propaganda na natuklasan ng Reuters tungkol sa mga Chinese vaccines katulad ng Sinovac, ay ayaw naman daw humarap sa pagdinig ng mga source nito. Maging ang Department of Health anya ay mahirap imbitahan, gayon kailangang malaman ang katotohanan sa likod nito upang hindi na maulit at hindi madamay ang kalusugan ng publiko. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ayan, magandang araw sa lahat ng mga nasa opisina at sa lahat ng mga nasa labas at nagmimerienda. Baka yung mga kinakain ninyo hindi na healthy yan, ha? Dapat sinasabayan nyo yan ng food supplement na natural at walang halong kemikal. Oh, hanap mo ba yung food supplement na natural at walang halong kemikal? Aba, subukan mo ng MX3 capsules. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at Nutrasource analysis ng Canada. Proven ng MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya naman, ano pa inaantay mo? Ha? Bumili na, sugod na sa mga leading drugstores nationwide o kaya bumisita sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa 0918-888-888 ulit 0918-888-8693. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Iyon! Oras natin sa buong Pilipinas, 7 minuto pa bago mag-11 ng morning. Ronda Pilipinas. Hoy, magandang araw sa lahat ng mga taga-PCSO. Andito yung boss yung kahapon, ha? Hi, Sir Mel. Hoy, saklaw ng multi-specialty clinic ng PCSO, pinalawig pa. Narito po ang special report. Isa sa mga serbisyong hatid ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang libreng medical at dental check-up sa publiko. Ayon kay Dr. Ruel Aparato, Division Chief ng PCSO, araw-araw ay may available na espesyalistang handang tumulong. Kailangan lamang magpatingin muna sa isang general practitioner bago ma-schedule sa isang espesyalista. Alamin natin ang schedule mula kay Dr. Aparato. Yes. Bago po kayo mapunta sa specialty clinic, kailangan makita mo na kayo ng in-house physician. Tapos sila po bahala mag-refer sa inyo kung kailangan nyo po talaga makakita ng specialista at ini-schedule po kayo. Ngayon, ang mga schedule po natin para sa mga specialty clinic, upisahan natin sa Monday. Ang Monday po, cardiology, yung sa puso at saka neurology, psychiatry. Ting umaga po yan ng Monday. Pag Martes naman po, sa umaga, yung nephrology sa kidney. At sa hapon po, yung pulmonology at saka yung sa ENT. Pag Wednesday naman po, sa umaga, gastroenterology at OB-GYN.
Paghapon naman ng Wednesday, yung po endocrinology at urology. Pag Thursday, yung po sa orthopedics natin, at yung Friday, yung sa ophthalmology sa mata. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas! Para sa ating balitang pambalakasan, Gilas Pilipinas, pinataob ang Taiwan sa send-off friendly match bago sumabak sa Olympic qualifying tournament ng FIBA. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Muling pinakita at pinatunayan ng Gilas Pilipinas Men's National Basketball Team kung bakit nararapat nilang makuha ang coveted spot para sa 2024 Paris Olympics. Ito ay matapos nilang talunin ang Taiwan Mustangs sa score na 74-64 sa isang send-off friendly match na ginanap kahapon sa PhilSports Arena sa Pasig. Nanguna para sa Gilas si Dwight Ramos na gumawa ng 19 points at 4 steals habang ang naturalized player na si Justin Brownlee ay nagtala ng 12 points, 15 assists na sinamahan pa ng 5 rebounds, 3 steals at isang block. Umangat ang abante ng Gilas kontra sa Taiwan sa halos 17 points. Ikinatuwa naman ni Gilas head coach Tim Cone ang naging performance at in-emphasize niya sa koponan ng kahalagahan ng depensa lalo na noong third quarter. Sasabak ang Gilas Pilipinas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa July 2 hanggang 7 at makakalaban sa group phase ang bansang Georgia at ang host country na Latvia. Sa Arena Plus! Sa Arena, laging pasok ang tira. Tara na halika, ano pang hinihintay mo? Sa Arena Plus! Ronda Pilipinas! At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Minsan kailangan mong ilabas lahat ng sama ng loob mo para malaman nilang hindi unlimited ang pasensya mo. Ayun. Pero alam nyo, huwag kayo magagalit sa harap ng tao. Kasi pagkaalis nyo, kayo pinag-uusapan. Kaya manage your anger, ha? Anger management, ha? Konti lang. Yung magpasuplado ka ng konti, okay lang yan. Pero huwag kang galit na galit kasi pag-uusapan kanina pagka umalis ka. Okay. Bago tayo magpaalam, tayo muna mag-happy birthday to Engineer Jemena Barbon, DWIZ Switcher. Tingnan mo nga naman yun, oh. Happy birthday! Happy birthday din kay Nomar Grande, DWIZ Tech, dyan po sa Palawan. Happy birthday sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthday. Happy birthday! At yan, nakabuha ng mga balitang at informasyon natin namin sa inyo live na live sa Ronda Pilipinas. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Yeah! Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda.
AM radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV at naka-live din sa lahat ng DWIZ digital news accounts, Facebook, YouTube at DWIZ news website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.